po tumayo ang lahat. Kompleto ba tayo? Ayan, praise God, hallelujah. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain sa hapong ito. Today is July 2, 2021. At ako po ay nagaganap. We are here in the Penyan Prayer Mountain. Second day na tayo ay nagtungo rito because of my 60th birthday. So, tayo po ay magsisimula na. Tinatawagan ko ang ating song leader. Ayan. Para siya ay si Sister Janine Robles. Natay pangunahan sa pag-aawitan sa mga ito. Tawagin mo kasi ano, Kuya James. Ria, hindi ba nakakabi? Sa likod ni Iguan. Sila dalawa. Pwede ka lang. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon ng isang masayang awitin. Joseph, tara dito. Pagkakabas sa kawalan, pagpapala amoy, lagilaan, di nakatakot sa panganib. Pagkakalilian ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di napipigil ang pag-awit. Kahit ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa pagka. At higit pa, biyaya mo sa galaan umaapaw sa pagka. At higit pa, sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa pagkat sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Minsan pa. Di ba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di natatakot sa panganib. Hanggat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Ikaw mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa pagka. At higit pa, binaya mo sa gana at umaapaw sa pagka. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen. Hallelujah. Yan, patuloy po tayo umawit sa ating Panginoon. Sa ating awitin ay ramdamin natin yung presence ng Lord na naririto sa mga oras na ito, na alam natin na yung Panginoon yung kasama natin sa mga oras na ito. Alam natin na ang Panginoon ang nangunguna sa ating gawain. Bigyan natin yung pinaka-the best na awitin natin sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit sa Kanya. Siyasa buhay ko iyo
tiyak mo ngang lumalabas ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lihim ang lahat kong lihim, O Yahweh. Ay tiyak mo ang nababati. Minsan ba? Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalabas ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lihim ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diniit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi po tayong nakatayo, mga kapatid, at tayo ay darako na sa scripture reading. Ating scripture reading ay matatagpuan natin sa mga bilang, verse 1:47 to 54. Ito po ang sinasabi sa bilang 47:1 to 54. Ang pagbilang sa mga Levita. Ang mga Levita ay hindi kabilang sa sensong ito. Pagkat ganito ang bili ni Yahweh kay Moises. Huwag mo isasama sa senso ng Israel ang mga Levita, pagkat sila ang itatalaga mo sa paglilingkod sa toldang tipanan. Sila lamang ang makapagtatayo ng kanilang tolda sa paligid ng toldang tipanan at sila ang mabubuhat nito. Kung kailangan taganin ang toldang tipanan, sila ang tatanggal. At kung kailangan itayo uli, sila rin ang magtatayo. At sino mang lumapit sa toldang tipanan, liban sa kanila ay mamamatay. Ang mga lipi ng Israel ay magtatayo ng kanya-kanyang tolda sa ilalim ng kanilang watawat. Ang mga Levita naman ay magtatayo ng kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan para walang ibang makalapit dito. Pagkat kapag may ibang lumapit dito, tiyak na parurusahan ko ang buong Israel. Ang mga Levita nga ang mga ngalaga sa toldang tipanan. Ang mga utos na ito ni Yahweh ay sinunod naman ng mga Israelita. Manatili po tayong nakatayo, mga kapatid, purihan ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At tayo po ay dadako sa pananalangin para sa ating Panginoon. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ay lubos ang aking pasasalamat, Panginoon,
sapagkat kami ay pinagtipon mo, O Diyos, na magkakapamilya, Panginoon, upang patuloy ka namin papurihan, sambahin, at pakinggan ang iyong banal na salita. Lord God, tinataas ko, O Diyos, ang lingkod mong gagamitin sa hapong ito. Lakisan mo ang kanyang mga labi, O Diyos. Sakapan mo ng kapangyarihan ang bawat salitang mamumutawi sa kanyang labi, O Diyos. Upang sa gayon, O Diyos, ay malinaw at maayos na makarating ang mensahe mo para sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord God, nawa, O Diyos, ay pangunahan mo po ang lingkod na gagamitin mo, O Diyos. Ikaw ang mataas at siya manatili sa kababaan mo, Panginoon. Lord God, patuloy na buksan mo ang mga puso at isipan ng mga kapatid na narito, O Diyos. Upang sa gayon, Panginoon, ay tunay na magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay, ang pakikinig sa salita ng Diyos na ito, Panginoon. Lord God, salamat po sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain spiritually, physically, emotionally, and financially, O God. Continue to cover us, O Lord, with your precious blood, Jesus. Give us your divine protection, divine life, divine health, heart, mind, and soul, O God. And fill us, O Lord, with your Holy Spirit. Every minute, every seconds of our lives, O God. Upang makapagtagumpay kami sa lahat ng ma-encounter namin sa sanlibutan ito, O Diyos. Lord God, pangunahan niyo po ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa, Panginoon. Nawa ay tunay na masumpungan mo ang aming mga puso na manilinis at tunay na ikaw ang nananahan at nagahari sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Lord God, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Lubos ang aming pasasalamat, Panginoon, sapagkat pinagkatipon mo ang aming buong pamilya, ang aming buong sambahayan sa lugar na ito, Panginoon, upang patuloy ka namin papurihan, sambahin, at dakilain ang iyong banal na pangalan. Pinasasalamatan kita, O Diyos, sapagkat tinugon mo ang aking pinakamahalagang kahilingan sa iyo para sa aking 60th birthday, O God. Na makasama ko ang lahat ng aking anak, 10 na kanilang mga partners, and also my grandchildren, O God, and especially my pastor husband, O God. Salamat po, O Diyos. Napakabuti mo sa pamilya ito, O Diyos. I know we are chosen by you, na ikaw ay aming paglikuran, na aming buong lahi, buong angkan, Panginoon. Kaya sa mahapong ito, O Diyos, patuloy, O Diyos, na tungayan mo kami mula dyan sa langit, na iyong kinaroroonan, Panginoon. Tungayan mo ang pagpupuri, pagsamba, at pakikinig sa salita ng Diyos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, salamat po muli at ako ay naniniwala, O Diyos, na may gagawin kang himala ng pagbabago, may magpapalayain mo ang sino mang narito nagapos ng anumang works of the devil. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, I rebuke all the works of the devil sa sino man sa amin na narito. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Alam ko, Diyos, na ikaw ang nananahan at nagahari sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. That's why I declare blessing. I declare victory. I declare healing to all of us here today, oh God. All this I pray in Jesus' mighty name. All say amen. Amen. Praise God. Makakaupo na po kayo at ngayon naman ay Special number muna, bago. bago pa na mag-proceed sa Word of God, ay tinatawagan natin ang aking pinakamamahal na panganay. Wala nang iba. Ayan. Mag-special number po siya para sa inyo, Panginoon. At susundan siya ng kanyang asawa sa pag-special number. Mga batikan ito. Praise God. Tinatawagan ko na po si nagtitito. Praise God. Tinatawagan ko na po si Marie Stacy Dayan. Ayan. Praise God. Panakpakan po natin yung Panginoon sa kanyang buhay. Ayan. Ayan, nasa special yan, nasa special. Okay na yung nakapela. Ate, tayo, makalagaya. Kaya nitara ni Romel yan. Color na. Sanay pa ng magdala. Ito po, mahal TF ni Kuya. Ayan. May mga pa eh, minus. Parang may sound, parang mamin yung kuha, yung -1. Hindi. Ganito tayo.
Ayan, mahalaga. Dalawa na lang. Isa daw sa pinaka mahalagang parte Pagkatawan. hindi. Buhay. Isang samba o pagkakatipon ay yung pagpupuri. Yes. Amen. Tsaka yung kasi sabi nga pag nagsalangit tayo, wala tayong gagawin kundi umawit, kundi magpuri sa Panginoon. So ngayon pa lang dapat alam natin yung kahalagahan tsaka yung ang tawag dito. Hindi lang kung paano natin bigyan importansya ang pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. So pag tayo maawit, ibigay natin yung hindi lang natin siya sasambitin, kundi talagang iano natin sa puso natin kung ano nga ba itong inaawit natin na ito. Nakadamahin natin. So, alitin natin yung Ang dami special number. Malay mo kadar na ako eh. Baka makatulog kayo. So, ito. Bigay tayo sa Gising na. Ay, tulog lahat. Magbigay tayo. Pero mas mas kabisado yata yung isang Mas maganda yan pala. Tupang ligaw. Tupang ligaw. Ganda. Paano kabisado? Wala mahirap kaya. Paano ba yung tupang ligaw? Tupang ligaw. Malapit na naman. mga Pagsubo. pagkakadinaanan ko, ang Diyos hindi nagkulang sa buhay ko. Kahit na, so lagi ko ito nawit sa Kanya. Awitin natin yung Hindi, awitin natin para, Ano ba, final na ba yan? oo, hindi nagkulang. Biyaya mo siya. Mahalaga lang po yan. Kaya maganda na kaya Biyayang ito. sapat. Lahat ito, pati si Gia at si Lodi. Happy birthday, oh. Bakit may milestone? Hindi, dati ba? Wala kang tiwala kay Dati. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magpiling, Jesus. Kahit may suliranin man, ang laging aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo kami noon pa man. Ulit. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang.
pipili ang puso mo. Iskan, Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin na inaan. Pag-ibig mo'y sabi walang hanggan. Ibig mo noon kabahayan. Gusto ko yung kantang yan kasi doon ko nakita yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ko na kahit anong mangyari, iniwan man ako ng lahat ng tao, halos lahat ng tao hindi ako naiintindihan. Pero may isang Diyos na kahit kailan hindi ako binitawan, kahit kailan hindi ako iniwan. At ito kantang ko, lagi ko siyang inaawit sa Panginoon. At lagi ko sinasabi, Lord, isang araw iawitin ko to sa'yo. Kaya lang, gusto ko pag inawit ko to sa'yo, maibigay ko yung hindi nga lang ganun ka-prepare na yun. So, gagamitin ko din itong gusto ko rin magpatotoo sa Panginoon. Magpatotoo ng kaputihan ng Diyos sa buhay ko. Yung, kakilala naman tayo ito. Parang hindi. Yung Isa pa. Oo. So, kabila ng pagkakakilala natin dito, siguro malaki yung part ng buhay ko na tanging ako at ang Diyos lang ang nakakaalam. Na sa lahat ng pinagdaanan ko, si Jesus lang yung talagang meron ako. Nung bata ako, wala akong ibang prayer kundi magkaroon lang ako ng isang lola, isang tita, tito, na pwede ko siyang magmalasakit sa akin. Isa lang. O yung, siguro sabi ko, pag meron akong may isang nagmalasakit sa akin, yung buhay ko hindi kagaya nito. So, lagi ako nakikipag-ano sa Panginoon. Panginoon, bakit naman kahit isa lang, ba't hindi mo ako binigyan? Although nandyan yung si Mami, nandyan yung nandyan sila Pastor. Pero kasi nabuhay ako, mag-isa lang. Alam naman ang lahat yun. 10 taon lang ako, nabubuhay na ako mag-isa. So, 10 taon ako kasi laki na kami Aisa. Nakakarating na ako ng Cavite, mag-isa. Siguro wala pang nakakalam sa inyo. Sa 10 taon ko ngayon, kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. So, nakadating ako ng Plaridel. Gabi nun eh. Doon sa Plaridel, hanggang may makikita niyan doon sa crossing ng Plaridel, may tindahan doon sa kanto. Ang dating tindahan doon, di ba may parang bakery doon sa crossing ng Plaridel? Meron doon parang, nung panahon na yun ay beer house. Umupo ako doon, hindi ko naman alam kung ano yung upuan eh. Sabi sa akin nung may tindahan doon, hanggang ngayon natin yung tindahan na yun, sabi, "Ne, huwag ka dyan, baka matampot ka. 10 taon lang ako nun eh." Sabi ko, "Saan ka ba pupunta?" Pupunta po ako ng Cavite eh. Sabi, "Sige, dito ka na muna, bukas ka na umuwi." So, dinala niya ako sa kanya. Pabayat yun. Hanggang ngayon, nandun yung matandang yung sabi ko nga sa asawa ko, puntahan namin minsan, pasalamat ako. So, 10 taon ako, nakadating ako ng Cavite. So, nung magdamag na yun, natulog lang ako sa daan, sa kalsada. Tapos, kinabukasan nagpunta ako ng Cavite. Pagdating ko sa syempre 10 taon, hindi ko alam kung ano sasakyan ko kung paano pupunta ng Cavite. May nakasakay na naman ako. Babaeng mataba. Sabi sa akin, "Saan ka ba pupunta?" Ano siya eh, pamangkin siya ni General Ampiyata. Sabi ko, "Sa Cavite po eh, hindi ko alam kung saan ako sasakay." Sabi niya, "Sige, sasama ulit." Sinama niya ulit ako. Doon ka muna kasi gabi na eh. Nasa kami eh.
sa coastal. Ano yun? Sa coastal. Sabi dun, sumama ka muna sa amin ng pamangkin ko sa MOA. Tapos doon ka muna matulog, bukas ka na uwi ng ano. So nakarating ako ng Cavite. Dahil sa biyaya ng Panginoon, lagi siyang may sinusugong tao. Oo. At nag-enjoy pa ako habang nagpupuntang Cavite kasi nakarating ako ng MOA. Nanood kami ng sine. So, ganun ka mabuti ang Diyos sa buhay ko. Lagi siyang, so nung lumaki na ako, ang dami nangyari sa buhay ko, yun na ang tanong ko sa kanya, bakit kaya hindi mo man lang ako binigyan kahit na isa lang naman pwedeng magmalasakit sa akin na alam kong mamahalin ako na talagang So, nung lumaki ako, sabi na, nung pinaka-realize sa akin ng Panginoon na matagal na pala niya akong sinagot. At yung pagkakasagot niya sa akin, na yun, siya na yun. At dun, kaya gusto ko yung footprints. Kasi akala ko, nung mga panahon na nag-iisa ako, akala ko ako pa rin yun. Akala ko ako lang yun. Sabi ko, Panginoon, hirap na hirap na ako, ba't hindi mo ako tulungan? Yun pala, siya na pala yung may buhat sa akin. Kaya ako nalalampasan yung mga pinagdadaanan ko. So, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, na kaming dalawa lang nakakalam. Kaya siguro sa biyaya ng Panginoon, isa sa mga ipinaunawa ng Lord sa akin ay yung pananalangin. Kasi once na nag-pray ako sa biyaya ni Lord, talagang pag umiyak na ako sa Panginoon, hindi siya tutugon. Hindi talagang tumutugon siya. At doon ko nakita na oo nga, hindi man ako nabiyaan ng kasama lagi habang lumalaki. Pero yung pag-iingat ng Diyos ay hindi nawalay sa akin. At yun ay dahil sa faith na naitanim sa akin ng mami. Nung bata pa lang kasi ako, dinadala ako sa church niya, sa JIL. At hanggang sa napunta kami sa Wawa, dun sa kay Pastor. At dun unti-unti, nakuhubog yung faith ko na hindi ko alam. Kahit na madalas nagkakaroon kami ng mga hindi pagkakaunawaan, still, yung faith ko ay nagmula sa mami. At na yung aking mga kung paano ako nabuhay, ay nakuha ko rin naman kay Pastor. Kasi yung mga style ko sa pamumuhay sa bahay, yung aking mga paglilinis at kung ano-ano pa. Yung Pastor naman ang humubog sa akin. So, ipapasalamat ako sa Panginoon dahil tayong, di ba, kahit na hindi tayo madalas magkakasama at minsan nagkakatampuhan tayo. Alam natin na may isang Diyos kasi. Sabi ko kay Romel, ang pagkakaiba namin ng pamilya namin sa inyo, ng kaming magkakapatid, kahit nag-aaway-away kami, ay may Diyos kaming iisa kasi may Diyos na nagbubuklod sa amin. Binubuklod kami ng Lord. So, kahit hindi kami magkaintindihan, dumadating yung time na hindi kami nagkakaintindihan, pero hindi kami nagkakatiisan. Kasi nga, magkakapatid kami, hindi lang sa laman, kundi sa Panginoon. At yun ang sinashare ko lagi sa kay Romel na sana dumating yung time na sa family mo ganun din. So, mahaba, masyadong madaming masalimuot na pangyayari sa buhay ko na nakita ko kung paano kumilos at gumawa ang Diyos. At kahit sa buhay ko nung magkakilala kami ni Kuya Romel, pinag-pray ko si Kuya Romel siguro December 22. 22. December 24, nagkakilala kami. At mula yun na yun, dire-diretso na yun. Kasi yun yung iniyak ko talaga sa Panginoon, kung bibigyan mo ka ng makakasama, kailangan ngayon na. Gusto ko ngayon na, hindi ayoko ng matagal, basta ngayon na. Kasi hindi ko nahaya. At doon naman, dumating yung sagot ng Panginoon. Ano yun, dumating si Kuya Romel. At hindi lang yun. Noong time na yun, nagpipray din pala siya. So sabay kami nagpipray. So, ikaw na nga. Oo, kaya doon nakita ko ang Panginoon, ang tugon ng Diyos. Pag talagang isinuko mo na sa Kanya, sabi ko kasi noon, Panginoon,
hindi ko nakayaw eh. So, ibinigay ng Diyos ang si Kuya Romel. So, yun. Nagpapasalamat ko lagi ang buhay ng mami. Kaya kahit na lagi kami yung ano yan. Oo. Oo. Isa sa ano ko sa kanya ay yung faith. Kung di dahil sa mami, hindi ako nakakilala sa Panginoon. Hindi ako na, kumbaga selyado ako kahit na nagka-windang-windang ako. At kung saan-saan ako napunta. Dahil dun sa dahil nakakilala ako sa Panginoon, naselyohan na ako. Balot. So, hindi na ako nawalay dun sa mga kamay ng Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay ng mami tsaka ni Pastor. Kahit na yun. Nabulungan ka na ba? Kaya lang ako medyo masakit yung ulo ko. Hindi ako nabubulungan ngayon. Medyo So, ayun. Kaya, salamat sa Panginoon. Hindi tuloy ako nakakanta ng maganda. Thank you. May ulit nakapagsalita ka na. Makakanta ka ng maganda ngayon yan. Ay, pan-TikTok na susunod nito. Kaya, binabalik ko ang kapulihan sa Panginoon. Walang iba kundi sa ating Diyos. Ayan. Papaawitin ko din siya. So, mga kapatid, siyempre, bisan-bisan na tayo nagkikita, ano? So, napakaganda ng testimony ng ating kapatid. Sabi ni Joseph kanina, binulong pa sa akin, Lola Bibi, bakit kapatid ang tawag mo sa kanila? Hindi mo sila kapatid. Diba, nakagabi kasi sabi ko mga kapatid, bakit tawag mo sa kanila mga kapatid? Kanina ginigising ko sila. Ay, gising na ako kayo mga kapatid. Biglang sumunta sa tahinga ko. Bumubulong. Hindi mo ika sila kapatid. Ba't mo sila tinatawag na kapatid? Joseph talaga, very, clever. Like the grandmother. Yan, praise God. Talaga makikita mo sa patotoon ng ate na ni Tasha na all things work together for good to those who love God. Romans 8:28. Diba tama ako, no? Romans 8:28. Talagang pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa bawat isa sa atin yung mga sitwasyon sa buhay upang isang katuparan niya ang kanyang plano para sa bawat isa sa atin. Tandaan natin mga kapatid, I'm not the speaker but talaga hindi ko mapigil ang aking sarili na talaga maghayag ng salita ng Diyos. At makikita niyo sa buhay ng atin na God is really in control, mga kapatid. Kontrolado ng Diyos ang buhay ng bawat tao na kumilala sa Kanya at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Subalit, kapag hindi mo kilala ang ating Panginoon, mga kapatid, He will not control our lives. Hindi ko kontrolin ng Diyos ang ating buhay. Katulad na sabi ng atin, nung nakakilala siya sa Panginoon at her early age, ay talagang adaman niya yung pagselyo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kahit na magkawindang-windang ang buhay, siyempre merong ina na hindi niya nakikita na talagang marubdob na nananalangin para sa bawat anak. Eh siyempre, lalo na sa kanya, siya yung panganay. Hindi ko naman siya maabot, hindi ko siya maabot physically. Pero ang Diyos ay maabot siya. Kaya I always prayed for her. Kaya alam ko hindi siya pababayaan ng Diyos, mga kapatid. So, tandaan natin, huwag tayong manghihinawa, huwag tayong magtatanong sa Diyos, bakit nangyayari sa atin ang mga buhay, sa buhay natin yung mga iba't ibang sitwasyon. Ito'y pinahintulutan niya, sapagkat meron siyang mabuting plano sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So, di ba, ang pinakamagandang plano ng Diyos sa atin ay tayo makakilala sa tunay na Diyos na lumikha sa atin at kilalanin natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang ang ating Panginoon tagapagligtas. Amen. So, ang sabi daw sa John 8:47, mga kapatid, tandaan ninyo, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos, mga kapatid. At ang hindi nakikinig ng salita ng Diyos ay nandun sa John 8:44. Diba? Kayo ay sa inyong amang dyablo
yan ang mga hindi mahilig makinig sa salita ng Diyos. Because the Word of God is so powerful. Napaka-powerful ng Word of God. Ang prayers. Prayer is the best. A powerful Christian is a prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian. Tandaan ninyo mga kapatid, kapag kayo ay mapanalanginin, magiging mapagtagumpay kayo. Subalit kung kayo ay laging tinatamad sa pananalangin, pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi nyo maaasahan na kayo ay talagang puprotektahan ng Diyos. Amen po ba? Amen! Yan, praise God. Wala tayong panahon, kung may panahon tayo, talagang gusto ko rin mag-preach sa aking mga mahal sa buhay para maipakilala ko sa inyo ang ating Panginoon Kristo ng malaliman. And at the same time, talagang mahalin ninyo ang Diyos. 30 minutes. Kasi sa buhay ko, mga kapatid, hindi lang naman siya. We almost have the same story ng ating, kung mapapansin nyo. Iniyak ko rin sa Panginoon, Lord, palitan nyo, Panginoon. It hurts. At ang binigay nga ang inyong Papa. Praise God. Palakpakan natin, Panginoon. Pinag-pray ko talaga, mga kapatid. Love hurts. Pinag-pray ko siya. 12 midnight. Hindi ko siya sinasabing siya. Hindi ko akalain na siya ibibigay. Kung nalalaan ko lang. Nalalaan ko lang, hindi na. Praise God. Ayan. At ngayon na tinatawagan ko na si Romel. Sumakit yung ulo ng ate. Nagpatotoo lang. Todi, where are you going? Ayan. So, tinatawagan ko si Kuya Romel. Kasi gustong-gusto niyang mag-TikTok. Ay, hindi pala. Umawit sa Panginoon. Ayan. Maganda yung boses niya. Ayan. Praise God. Tinatawagan ko na si Brother Romel para magbigay ng special song number for our Lord. Palakpakan natin, Panginoon, sa buhay niya. Especially, special po. Papatotoo na lang po. Hindi po ako prepared. So ako, magandang hapon po ulit sa atin, Mami, belated happy birthday ulit. Ngayon, sa akin po yung goodness ni Lord sa akin is simula naman pagkabata is hindi naman, although iba yung religion ko before, galing ako ng Catholic, hindi naman, naging maganda naman yung buhay namin kasi hindi naman may trabaho yung parents ko pareho. At the same time, lahat kami nakatapos ng pag-aaral. Until such time na ito yung nangyari sa akin sa trabaho. Meron akong long time girlfriend na in-expect din ng family ko na yun ang magiging long time partner ko. So, after na mangyari sa akin, hindi ko alam na during that time, yung relationship nila nung isang guy. So, sinesettle na namin after kasi may mga surgery pa na after ng major operation sa akin, nagkaroon pa ng mga minor surgery na 4 times. Decide kami na ituloy na yung kasal. Doon na namin na-discover na meron ibang lalaki. So, dahil nga sa sobrang tagal na 10 years kami naging boyfriend, girlfriend. So, medyo masakit. Napakasakit para sa akin din na yung length na tinatagal sa hiwalayan din pala bagsak. So, nung time na yon, medyo nagdamdam si Kuya Romel
gumawa ng maraming kalokohan. Medyo nalugmok ako sa kalokohan ng time yun. Na-lesson ko yung communication ko with the Lord. Mas nag-stick ako sa inom, sa barkada, kung ano, yung mga, kumbaga parang pinapariwara ko yung sarili ko. Dumating din sa point na muntik na ako mag-suicide dahil doon. Kasi down na down ako. At the same time, nag-isa kasi ako sa kwarto doon sa planta. So wala akong mapagsabihan ng mga nagiging problema ko sa buhay. Hindi ko rin kasi may open sa parents ko kasi una-una ng father ko is may sakit. Ayokong maging cause ako nung paglala ng sakit ng time na yun. So, kinimkim ko hanggang dumating sa point nga na naisip ko mag-suicide. Pero napapansin ko, tuwing naisip ko nung gabi, tuwing gabi na maisip ko na mag-suicide, meron isang kaibigan ko sa planta, kanya si Matthew na pag-uusapan natin kanina, na lagi siyang dumarating. Lagi niya ako kinakatok sa kwarto. Although pupunta siya nun para mag-iyak uminom. Pero napapansin ko, every time na isipin ko magsisid, darating siya. Nagpapadala ako si Lord ng tao para hindi ko maituloy yung plan ko hanggang lumipas yung panahon, hanggang sa nakalimutan ko na, naka-move on, sabi nga, naka-move on. Parang pagtungtong ko ng age ng 30, yan, basta yung age na yun, huwag natin, basta 29. Yeah, yung time na yun kasi parang, na ako, na gusto ko na mag-settle doon, pero wala akong girlfriend, walang magkagusto dahil yan. Una-una sa itsura ko. So, that time, December, sa Catholic, nagsisimula ng simbang gabi, nagpray ako kay Lord na, Lord, yung edad ko, baga sa masyado lang, andun na ako sa lagpas na ako sa kalendaryo, Lord. Bigyan mo na ako ng kapartner ko, Lord, kasi ayoko tumanda na mag-isa. Gusto kong magkaroon din ng pamilya ka. Ayun, nakilala ko si ate, si Stacy. Hanggang sa... Paano kayo nagkakilala nga pala muna? Minsan nagkakilala kayo, paano kayo layo-layo? Nearby. Basta nearby places. Ayun. Internet ba? Sa Facebook? Online. Yung kaali si 20 pesos, 20 pesos. Kaya kami sa nearby yung... Sa online, may apps sa link. download. Online sa At the same time, Hindi, ano siya, link siya. Yung parang siyang ano. Parang application, parang dating app. Nearby. Kung sa nearby yan, kung saan yung mga malapit sa'yo, makikilala. Nag-click kayo ng nearby, kung sino yung mga may apps na naka-online nung time na yun, Sakto nagpunta siya ng Northfields. nasa Malolos ako nung time na yun, nag-search Nasagot na ako. ako. Ayun. May Nakita mo siya. nainom yung ate. Ayun. Yun na. Yun. So, hanggang sa Birthday niya nun ni James yun. kwentuhan kami. Kaya may cake. Ayun, first nakita namin mag-birthday si James. So, nagkwentuhan kami. Discover namin sa isa't isa na same kami ng pinigdasal. Na Iseki sa Pedro, Iseki pa rin. Ikaw pala ka. Ayun, pala ka. Dalawa pala ka. yun, una, nung magsama kami ni Stacy, kasi hindi pa namin alam yung church ng JL San Tipolo, so sa Catholic kami nagsisimba pareho. Ako po ate. Until yung time na nagpunta kami Mercury Drug para bumili ng gamot, namit namin yung isang ninang namin sa kasal. Kasi si Pastora Annalyn, naka-t-shirt kasi siya ng anniversary shirt ng JIL. So nagtanong kami hanggang, ayun, doon na kami ma-attend. Hanggang sa nakakin na ako ng ate na maging
mag-born again. So, Yung atin tayo sa Katoliko, tapos atin ka sa amin. Ay, Hindi ko siya na yung pinulaksan na okay lang ba? hindi ngayon, sana kayo umaasa. so ngayon nag-attend po kami sa JIL. Sa Katoliko. Sa Katoliko, hindi na po kumain. Ano lang yun, buwan lang. Tapos nung pagpapakinig niya, nag-decide na siya. Pero, Kaya din ako. pero yung mga JIL, meron discrimination sa pagbibigay gano'n. Pagbibigay. Ala, Ano pang bibigay? yung mga, halimbawa, yung mga pledges, gano'n. Discrimination na. Sabihin niya, pag hindi JIL, hindi niyo binibigyan gano'n. Hindi, pag sa types yun. Sa types. Oh, yung mga pledges, gano'n. Wala nang totoo. Bigyan mo mamaya. Sa types, basta sa types, sa Oh, syempre, kasi nagawa type yun, doon kayo. Kaya yung pledges, gano'n. Kaya tinatanong ko, kung Kaya yung nga, discrimination, Si hindi namin nabibigyan. Romel, ano nun, hindi ko siya convince na, magdayayan ka ha. Attend tayo sa Katoliko, tapos mamaya attend ka mo sa... Automatic kasi yung type. Kumbaga, sa bahay, kung saan kayo kumakain, doon kayo mag-i-entrega, gano'n. Pati yun sa types. Hindi ko rin siya inaano na mag-types. Papakinig niya. Types na. Okay. Ay, Luso, narinig mo, walang discrimination sa... Sabi ka ba ga? Ganito ba? Anong version? Stacy hanggang sa Na-realize. about sa types. Ako na, hindi naman ko niya sinabihan na mag-types siya. Hanggang sa ako nagtanong, para saan yung sobrang asul na yun? Sa types yun. Ano yung types? Hanggang sa nag-explain sa akin nga ate na basahin mo yung sa Malakay. Hindi ko tanda yung verse, yung exact verse. Tapos, ayun, hanggang sa ito nga, yung pinakamasakit din sa part ng buhay ko as bilang sa biological part ng family ko is yung kuhanin si daddy. Si daddy at saka si nanang kasi yung sa amin ang pinaka-close sa akin. Yun Yung nanak, dahil mo. bali mother po siya Lola. ng father ko. So yun yung nung kay daddy kasi after ng kasal namin wala pang isang buwan ginawa na si daddy. Yun, medyo nagtanong ako kay Lord na bakit? Ang tanong ko sa kanya bakit? Kung kailan ako nakikita ko na sa tamang landas, bakit mo kinuha si daddy? Ay, ano sabi? Ay, Hindi, ang sagot ko ganito. Mahal ka ni Lord, bakit? Nung kuhanin daddy, hindi kapalit na. Kung wala si Tasha, ang sisisad ka na naman. Hindi mo nga. Kasi meron ka ng tangka. Kaya mahal ka ni Lord, di ba? Kasi kung wala si Tasha, namatay ang daddy mo, sisad ka siya. Kasi yun ang cross mo. Panibagong may naman ka ni Lord, yan na naman. Pero ano sinasagot na din yan? Na yung gabi, ako that tayo. day po kasi natake si daddy Hindi nung naman alam na atakin sabi, alam ko okay na ako nung nakita ko okay si Romel. Tapos nagpayakap sa kanya ng madaling araw. yun yung kanina kasi sinabi sa akin ni daddy kaya medyo sobra yun din yung nalungkot ako na the night na bago siya na stroke na Romel kasi ano ako kasi lasing si daddy kasi kilala ko yun pag nalasing yun medyo malambing parang irritable ako kasi parang pagod ako nung araw na yun ang sinabi lang sa akin ni daddy nun is Romel, yakapin mo o Hindi, yan, kita lang yan pag daddy. Dati niya kasi yung nagbuhugas ng foot niya. Aksidente siya, yun lang. Kaya nga, Ay, yung mami. ngayon, hindi. Wala yung mami. May kapalit na ngayon, si Tasha na ngayon. kasi yung si daddy po kasi yung simula nung accident ako sa mag-recover ako. Siya yung lagi kong kasama. So nung gabi na sinabi niya sa akin yun, parang hesitant ako na gawin kasi
Sabi ko, lasing lang ito eh. Sabi niya sa akin na, nakapin mo naman ako ganitong pagyakap ko sa nung bata ka. So, hindi ko ginawa kasi itinayo ko lang siya kasi ang ano ko lang, isirap siyang tumayo doon sa pwesto niya. Hanggang sa nabukasan, tinatok na kami ni nanay na yan na nga si daddy. Kasi mayroon pa nga si daddy sa akin, may sinabi pa sa akin si daddy noon na kaya ko rin daw bang gawin sa kanya yung ginagawa niya sa akin na pag-aalaga nung hindi ko kayang maligo mag-isa, hindi ko kayang maghugas ng puwet mag-isa, hindi ko kayang madami. Para akong bumalik sa pagiging sanggol ng time. Ngayon, kasi ultimo paglalakad, kailangan niya ako alalayan. Kaya yun yung medyo malaking naging dagok sa akin. Buti, yun, sabi nga ni Pastor, buti nandun niya yung asawa ko na aakay-akay niya. Ay, papaliwanag niya sa akin kung ano yung, siguro wala si ate. Malamang ko eh, Oo, ganun nga. malamang ko hindi tayo magkakakilala ngayon. Oo. Hindi nyo tayo nakikita-kita. Kung hindi ka naging barumbado ngayon. Saka po ito, isa pa pong ano ko ito lang, lately ko lang din naisip. Bakit pag nag-pray ang born again, laging may in Jesus name? Lagi ko pong ito sinasabi ko, pero hindi ko alam kung bakit. Bakit laging may in Jesus name, in Jesus name. So, merong nangyari sa aming mag-asawa na nagtatampuhan kami. Yun yung una ko nagtampuhan sa isip ko na pag nagkirang pa nag-pray, may in Jesus name. So, tinignan ko sa internet kung ano yung ano na. Isa pala siya sa promise ni Lord sa atin na sa John 13 to 14 na anong mga hilingin niyo sa pangalan ko ay didinggin para mapapurihan ng Ama sa langit sa pamamagitan ng anak. Kaya anong mga hingin niyo sa pamamagitan ng pangalan ko ay ang didinggin. So yun yung isa sa verse ng Bible na tumima sa akin, tsaka isa sa naging favorite ko na. Kaya every time na mag-pray ako, pag may hinihiling ako sa yun yung laging verse na inaano ko kay Lord na promise mo sa akin yan, Lord. Nakasulat yan sa banal na kasulatan, kaya pinanghahawakan ko yan. So, yun lang po, medyo napahaba. Salamat po. Praise God. Kasi, Talagang sakto-sakto dito yung kaya daw siya na-disgrasya para makakilala siya sa Panginoon. ayun, yun ang pinakamahalaga. Kasi kung hindi, pag-ismot ang buhay ng tao, di ba, parang nananangal na sa sarili niya. So talagang angkop na angkop din pa rin kay Romel, yung Romans 8:28, na all things work together. Kasi kung hindi nangyari sa kanya, hindi niya in the first place, hindi niya makakilala yung Panginoon. At pangalawa, hindi kayo magkakakilala. Di ba? Siyempre, marahil may nakatulungan mo yung girlfriend mo kung hindi ka nagkaganyan. Kaya talagang may plano ang Diyos sa bawat anak niya na nakikilala sa Kanya. At ngayon naman, nasa ba itong sino ba yung makulang dito? Jake lang. Ayan, si Madelo. Hindi. Ba't naman hindi? Yes, kamo. Yes, kamo. Kasi, ayan na pala si... Hindi. Do it. Tatawagan ko na yung ating ating tagapagsalita kasi tayo ay we are running out of time, mga kapatid. It's already 4 o'clock and by 6 o'clock tayo ay aalis na. So tinatawagan ko na si Sister Princess Robles para sa Word of God for this afternoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay niya. Okay. Bukas. Praise God. So, parang wala si Kuya Jake, no? Ano, si Jake? Ay, Kuya Jake, tumayo ka. Pumunta ka nito, Jake. Nasaan ba? Ayan. So,
Pumasok kami ng Diyos. Tayo magsisimula na sa salita ng Diyos. So I'm inviting everyone to please focus your eyes and your spirit listening the Word of God. Amen. Amen? Amen. Kasi ito yung Word of God, ito yung pinaka, kumbaga, kailangan respect natin kasi Word of God. Kumbaga, kung may nagsasalita sa harap, they are just the messenger instrument. But yung Word of God pa rin, yung talagang pinakapangunahin dito. Kaya, kapag hindi ka attentive, at kumbaga, upo mo yun, para bang, upong hindi parang Panginoon yung iyong nasa harapan, ay hindi yun sign ng talagang Christian. Ang true Christian na nakakakilala sa Panginoon, kailangan talagang sa kabuuan ng gawain, you are attentive, hindi pag word of God lang, hindi pag praise and worship, kailangan buong gawain, naroon ka, yung spirito mo, yung puso at isipan mo, nakatuon doon. Amen? Amen. Amen, kasi Diyos Diyos yung ating talagang hinakaharap sa hapon na ito. And I never thought na ako'y makapagsasalita sa bawat isa sa atin. Na akala ng iba, uy, bakit may high school doon? Oo, 16! Pero 26 na ba ako, mga kapatid? Ayan, one of my dream in life, pangarap ko sa buhay, para sa Panginoon, is makapagsalita sa maraming tao na naghahayag ng kanyang salita. Naging passion ko na yung pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ko nga sa Bible study ko na pinupuntahan, bata pa na ako, I am trained na talagang makinig ng salita ng Diyos. Hanggang dumating yung time na yung desire lang na, Lord, gusto ko po maging isang leader sa youth. Kasi nakikita ko yung need ng mga kabataan na makinig ng salita ng Diyos, pero walang nag-guide sa kanila. Pero hindi ko po alam kung paano ko po ito sisimulan, paano ko ito gagawin. So, nagsimula lang yun sa desire, habang praise and worship, nananalangin ako doon. Then, sabi nga, when the time is right, the Lord will make it happen. Isaiah 60:22. Niloob niya na sa desire na yon, sa pangarap mo para sa Panginoon, ay pangyayarihin niya sa tamang panahon. Amen? Amen. Amen. So, sa dami na journey na ating pagdaraanan sa buhay, yun yung magiging kasangkapan natin. Upang sa pagdating ng takdang panahon ng Diyos, yun yung magiging stepping stone natin para mas magamit ng lubusan ng Panginoon. Amen! Amen. Amen. So, bawal mag-uusap ha. So, pag ako ang preacher, talagang medyo stricto ako. Kasi gusto ko, yung naunawaan ko, yung maunawaan nyo rin. Amen. Kasi kapag hindi nyo, may isa lang kayong word na ma-miss, hindi na magiging interesting yung word of God. Hindi nyo makukuha ano ba yung nais sabihin ng Diyos. Kaya kailangan, I'm alive, alert, awake, and enthusiastic. So, iyon, dream ko, and I never thought na magsasalita ako, sa pamilya ko pa. So, glory to God. At talagang kung paano tayong ginagamit ng Diyos sa ibang tao, higit lalo sa ating mga kapamilya. Kaya alisin na natin yung spirit of shame, yung nahihiya. Pagka pamilya mo, nagsasalita ka ng Diyos, parang nakakahiya. Pagka pamilya mo, magte-testimony ka, parang nakakahiya. Pag pamilya mo, mananalangin ka, parang nakakahiya. Sila na lang. So, walang ganun. Pamilya mo, mas lakasan may loob mo. Kaya sa ating mga kapamilya dito, mga kumbaga naging partners in life na pamilya, I'm praying na one day maabot din sila ng salita ng Diyos. Hindi pwede pamilya lang natin na ganito yung maliligtas. Kailangan yung mga pamilya na prayer ko, Lord. Nervesa family. Abrigado family. De la Merced family, Pangulino family, and Malacca family talagang makarinig ng salita ng Diyos kasi sayang. Ha? Nervesa? Unang-una. Hindi nervasa, nervesa. Ayan, sa mga kapatid, yung ating pag-uusapan sa hapon na ito, so, naitabi ko na ito, minsan kita Kuya Jake, pero I doubt kung natatandaan ni Kuya Jake about sa mga Levita. So, sabi ng Papa, bakit ba naman ka napunta sa Levita? So, ano ba yung function nitong Levita sa buhay natin ngayon? Diba? Pwede namang mga Hudyo, pwede namang mga Griego, kaya mga Hentil, pero Levita. So, base sa ating pinakinggan, binasa kanina, MC, ang ususing talata natin pag-aaralan sa hapon na ito ay Bilang, chapter 1, verse 49, ang sabi, huwag mong isasama sa senso ng Israel ang mga Levita sapagkat silang itatalaga mo sa paglilingkod sa toldang tipanan. So, ang topic natin
natin ang paghirang sa mga Levita. So, itong mga Levita pala, sila yung taong mga olahi o mga pamilya na itinalaga. Yan, are you with me? Amen. Ayan. So, ayan, kailangan medyo strict talaga. Kahit sa yuta, sa mga bata, pag meron din nakikinig, tinatawag ko kasi sayang yung hindi niya magigets eh. Ayan, ano kasi kung good listener, kailangan makikinig ka. So, pagiging good listener, gusto ko yung mga nakikinig maging good listener din. Kaya, huwag kayong sungit na maniga. Pag salita ng Diyos, masungit talaga ako. So, ha? Hindi ka siya kayo speaker na iso. Ano kaya yung nagsasabi ng bata ngayon? Ayan, so sabi, ang mga Levita, sila yung itinalaga ng Diyos, hinirang, upang, kung nakikinig kayo kanina, upang maglingkod sa toldang tipanan. So, maganda na i-recall natin ito, ma-review itong share ko na kila Kuya Jay, kay Dodi, tsaka kay Kuya Joseph sa ate, itong mga Levita. So, yung mga Levita, sila yung mga taong itinalaga o ibinukod, itinangi ng Diyos sa isang natatanging gawain. Itinalaga sila, ibinukod yung pamilyang ito upang maglingkod sa Kaniya. Sapagkat napakaraming pamilya, walang willingness, walang heart na maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya napakapala ng ating pamilya because we have the heart to serve the Lord. Kasi sayang yung pamilya. Ano mga si Kuya Jay, saka si Diyos, mga Ano? billing. Ano yung willingness? Paglingkod kami. Ayan, willing ba kayo maglingkod? Can I hear amen? Yun ang dalawa, particular mo yung dalawa. Ayan, Kaji, can I hear amen? Naku, mahina. Talagang parang iuhulog ka ni Lord sa mundo. Ayan, sabi ng Diyos, mahalin mo ang Diyos na buong puso, kalakasan, at kaluluwa. Tapos ang amen. Baka mas malakas na mag-amen yung duwende. So, can I hear amen? So, yung pag-amen mo sa Panginoon, hindi sa akin. Are you willing to serve the Lord with all your heart? Amen, ayan. Kailangan with confidence, sabi nga ni Joseph. Kuya, are you willing? Amen. Ayan, amen. Dodi! May pastor na tayo sa Isabela. Ayan, Isabela. Ayan, maliwan. Ayan, ate, are you willing to serve the Lord? Amen. So, maganda yun. We will serve the Lord. Kumanta pa. So, yung mga Levita, pinili ng Diyos upang maglingkod sa toldang tipanan. So, ano naman pag sinabing toldang tipanan? Aware ka ba dun, ate? Ilocano kayo. Alam mo, ano ba yung tipa? Toldang tipanan. Alam mo ba yung toldang tipanan? Kipanan, tagpuan. Ayan. So, tolda, para siyang isang lugar. Katulad nito, kunyari, tolda, wala pang si mga bubong noon eh. Kumbaga, parang ano lang, mga lona. Tolda, tipanan, tagpuan. So, dito, ang lugar kung saan tinatagpo ng Diyos ang kanyang mga lingkod, toldang tipanan ang tawag dito. So, ang mangyayari, kailangan may nangangasiwa, may ilaw. May mga kalat minsan, sino magwawalis dyan, sino mag-aayos ng mga ilaw o ano mga kasangkapan. So, kailangan ng isang pamilyang, kumbaga, pinili ng Diyos. Ang Diyos ang namimili dito. Kasi we all know that noong unang panahon, wala namang concrete church na katulad nito. Diba? Pag ang mga Levita o mga Israel maglalakbay, yung tol ng tipanan, buhat! O, pupunta naman na, lalakbay na naman, o, bagsak. Parang gano'n, yung parang bayanihan na kumbaga sa hubo, kung saan sila naglalakbay, dala-dala nila yung toldang tipanan kasi doon bumababa ang presensya ng Diyos. So ngayon, walang concrete church, so kailangan mayroong mga pamilya o particular na taong mangangasiwa doon. Kasi yung Diyos natin ay Diyos na kaayusan. Amen ba? Amen. Amen. Hindi pwede kung sino-sino lang na tao ang hahawak ng toldang tipanan na kung saan ilagay mo na dyan sa sulok at kita mo napakaraming tao alabali nga naman tayo na naman mag-aayos yan mo na sila, diba? Pag walang kumbaga hindi nila alam sa puso nila na sila'y pinili ng Diyos, wala doon yung willingness, commitment, and dedication. Amen? Pero pag alam mo, Diyos mismo yung pumili sa'yo, ano ngayon kahit ikaw ang naglilinis lagi ng church? Ano ngayon kung laging ikaw ang nagpapaawit, nag-e-MC o nagsasalita, pinili ka ng Diyos. Alam mo yung burden or your responsibility mo is from the Lord. Amen? Amen. Kasi kung sa tao lang, maniwala kayo sa akin. Kahit boss mo pa yan. Basta pag nakatalikod yan, matutulog ka. Ano? Yung kuya, dahil yung birthday, inantok, natulog, tanggal.
Diyos pa. Yung Diyos, wag natin, kumbaga, sinusinuhin lang. Do not underestimate the power of God. Sapagkat yung Diyos noon, pag hindi siya nalulugod sa'yo, ano mangyayari? Ano ka, plakda ka on the spot. Ayaw ng Diyos na kumbaga na-underestimate natin yung kakayanan niya. So itong Todang Tipanan, ito yung lugar ng pagtatagpo ng Diyos at ng mga kanyang bayan ng Israel. Ito yung lugar ng pananambahan. Naliwanag ba yung salita ko? Di ba naagaw ng ulan? Yan, praise God. So, yung total lang ang kanilang ginagamit ng mga saserdote upang makipagtipan sa Diyos. Yung mga saserdote naman sa panahon natin ngayon ay ang mga pastor. So, napakapalad ng mga pastor ngayon. Alam niyo ba yung panahon ng saserdote, Kuya Romel? So, trivia. Yung saserdote, pastor sa panahon ngayon, pag pumasok sila sa Todang Tipanan, at hindi sila kalugod-lugod, karapat-dapat sa Diyos, meron silang tali dito sa paa. Pag hindi na kumalembang, yung kalimbang sa paa, ano may gagawin sa kanila? Hihilahin na lang palabas. Kung namatay, hindi nila kinaya presensya ng Diyos. Kaya required yung mga saserdote noong araw na talagang maging mabuti tagapaglingkod ng Diyos. Kasi kapag hindi, maraming pastor ngayon, hindi na lang. Wala na yung natirang pastor sa Haguno. Sabi na napunta. Ayan, so napakabuti pa rin ng Diyos. So naglalakbay sila ng mga panahong iyon, kaya dikabit, ditanggal yung Todang Tipanan. At nagtalaga nga ang Diyos ng mga kasiwa upang siyang mangalaga sa Todang Tipanan. At iyon nga ay walang iba kundi ang lahing Levita. So, hindi si Moises. Nung panahon kasi na yun, meron silang leader. Bukod sa sacerdote, pastor, meron silang great leader. And yun nga ay walang iba kundi si Moises. Kilala mo ba si Moises Biyang? Ayan, si Moises yung may tungkol. Hinati yung dagat na pula upang makaraan yung mga Israelita patungo doon sa kabila. So, hindi si Moises, isang dakilang tagapanguna, humirang sa kanila, kundi Diyos mismo ang nagtalaga sa kanila. So, sa panahon natin ngayon, naniniwala ba kayo na Diyos mismo ang nagtalaga sa atin upang mangalaga mga siwa sa kanyang iglesia sa lugar ng San Nicolas, Believers of Jesus Christ Church? Can I hear amen? Amen. Sabi nga ng ate, ang napakaraming mga pangyayari sa buhay natin na gagamitin pala ng Diyos upang magamit tayo mightily sa panahon ngayon. So, sino naman mag-aakala? Ilang, yun na, ganong kahalawak yung lupa doon sa Nicolas? 1.5 hectares? Ha? Square meter. Ayan, 1.5 square meters pagkakaloob sa atin. Nang ganun-ganun lang. Pero the process, hindi ganun kadali, di ba? Meron mga pinagdaanan yung ating pamilya na halos ika-down ng lahat, pero hindi pinahintulutan ng Diyos sapagkat may plano pala siya sa atin sa lugar na yun. At yun nga ay mga laga ng isang tolda, timpanan, o kung tawagin ngayon ay bahay-sambahan, upang dakuan ng mga taong sumasamba sa Diyos na buhay. Amen! Amen? Amen. So do not be distracted sa ulan. Blessing nga daw yung Lord. So ngayon, itong mga Levita, sila lang yung authorized ng Diyos na mangalaga, narinig ka ba mo? Yan. Na mangalaga sa bahay-sambahan. Sapagkat kapag may ilang lahi ang nakianak doon sa Todang Tipanan, sa pangkasiwa ng Todang Tipanan, sila ay, ano mangyayari ko yung Jay? Halimbawa, hindi mo yung nagkalahi, makialam ko sa Todang Tipanan, ano mangyayari sa kanila? Ayan, mamamatay mga kapatid. Kaya, alam nyo, yung Todang Tipanan, siya ay very simple. Napakasalvado nito. Ayan, are you with me? Amen.
sapagkat doon bumababa ang kapangyarihan o presensya ng Diyos. Katulad ngayon, any time of this hour, pwede bumaba ang kapangyarihan ng Diyos. Ganun ang total tindahan. Doon bumababa ang presensya ng Diyos. Kaya kailangan kapag nasa total ka, you are attentive. Kasi kapag distracted ka na mga kapaligiran sa bagay-bagay, bakit ganun? Ilang taon na ulit sana. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin naranasan yung presensya ng Diyos. Hindi ko pa rin naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Masyado kang nalilig-galig sa kapaligiran, sa mga bagay-bagay. Eh, ang sabi lang naman ng Diyos, look unto Jesus, ituon mo lang yung paningin mo. Ituon mo lang yung paningin mo. Saan? Doon sa nagsasalita ng kanyang mga banal na salita. Kaya ngayon, hindi maaaring kung sino-sino lamang daw ang mangahas na makialam sa toldang timpanan. At do you believe, mga kapatid, that being a Levite is a great privilege? Amen? Oh. Amen. Sapagkat, sabi ko nga, of all the people in Israel, di ba pinasa kanina, nagpa-census ang Diyos kina Moises. Sa tingin mo, Lodi, para saan yung census na gagawin? Ano ba yung census? Ano ba yung census? Oo, muna sa mga bahay-bahay. Oo, na kayo dyan sa bahay. Tatlo. Kayo, dalawa, tatlo, 5. Kailangan malaman nila yung kabuuang bilang ng Israel. At ito'y umabot sa 600,000 ang bilang ng mga Israelita sa panahon na yun. Mga lalaki pa lang ito ha. Wala pa yung mga babae, wala pa yung mga bata. Pero out of 603,550 people na Israelita, alam nyo ba na ang pamilya Levita lang, nakakaunti lang ang pinili ng Diyos upang makasiwa sa toldang timpanan. Kaya privilege yun. Ang daming pamilya, ang daming tao, di ba? Pero ikaw yung pinili ng Diyos at hindi mo pagbubutihin yung paglilingkod sa Kanya. Amen? Amen. So, sabi ka Levite. Ayan. So, gano'n mga kapatid. Kaya natin pinatalakay yung pagiging isang Levita sapagkat ito yung pagkakawag sa atin ng Diyos. Naniniwala ka ba, Ate Babel, na yung pamilya mo, isa sa tinawag ng Diyos upang makakilala sa Kanya? Amen. Ikaw, Mia, do you believe na yung pamilya mo, laki magkakapatid din na tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya? Amen. So yung amen nyo, ikaw ba ta? Naniniwala ka ba? At sabi ko hindi inaasahan na pagpagdalag dito. Do you believe na tinawag ng pamilya mo makakilala sa Diyos? Amen. So yung amen na yan is should be with faith. Sabi nga na ate, pag wala ka pa nanampalataya, kahit umamen ka ng umamen, hindi ba pangyayari yung mga bagay na iniisip ko? Ayan. So, president ko na ba nakaulan ng kayo? Glory to God. Narinig ka ba kapag? So, going back sa pagiging Levite, mga kapatid. Ayan. Yung pagiging Levite ay hindi daw applicable sa lahat. So, exclusive lang to sa pagiging Levita. Kahit minsan, gusto mong maglingkod sa Diyos, pero pag hindi naman ang tinawag ng Diyos, hindi ka kahirap maglingkod. Amen! Ay! Dito kayo tumingin. Ayan. So, tayo na nakakasiwa sa iglesia ay isang mga Levita. Basta nakakasiwa ka sa church, katulad nila, pinyasin dati, paakit-akit lang. Ayun, siyang hindi na. Sitan, paakit-akit lang. Ngayon, naglilinis na ng church. Nag-ano pa?
tumutugtog pa ng ginara. So, he is considered as a leader, Sebrita. May nagkasa ng Diyos na mga sima sa kanyang iglesia.